try nga pala back again with another video, no? So ngayon, i-inspect natin yung mga dumating na mga bagong computer sa yung mga defective computers, no? Saka meron nga pala akong introduce sa inyong bagong software, which is yung Macrium Reflect na ginagamit natin for backuping yung original OS natin, no? Yun sa from the start, from scratch na pagka-installation. Yun yung parang reset button sa mga bagong laptop ngayon, no? Ginagawa natin. Ginughost natin yung buong operating system para meron na tayong backup kung sakaling magkaroon ng aberya dun sa mismong desktop natin. Saka mababalik natin siya sa original defaults. So maraming klase ng ghosting software, no? May Norton Ghost, may mga iba pang mga ghosting software na ginagamit. Pero personally, ang ginagamit ko, Macrium Reflect. Yun yung ginagamit ko na pang backup ng buong operating system. Para kung sakali man na magkaroon ng problema, i-load ko lang yun. So, balik na siya sa dating installation status nung binili ko. So, pagka meron tayong ganong software, so medyo mapiprevent natin yung hassle ng pag-install ulit ng operating system at saka ng mga ibang software na ginagamit natin sa desktop natin. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin at saka kung paano nyo madadownload yung Macrium Reflect. So pag-download ng Macrium Reflect, punta ka sa address bar, tapos type mo yung index of Macrium Reflect. So, isi-search nyo dyan sa Google Chrome nyo or any internet browser para makapag-download kayo ng Macrium Reflect. So, puntahan nyo yung unang-una dyan, Macrium Software Free. So, pagpasok nyo sa website nila, maraming klase ng package yung pwede nyo i-download, no? So, sa akin, dinownload ko lang dyan yung free sa baba, yung home use. Ayan. Yung home use, click yung home use dyan. Tapos, continue nyo lang yan. Kahit hindi nyo palagyan ng email address. Magkakaroon na ng download yan ng installer dun sa browser nyo. So, hintayin nyo lang matapos. Pagka-download ng installer, pwede nyo nang i-install yan sa mga PC ninyo. Tapos, dito kasi hindi na pinakita yung kung paano ko in-install kasi meron na akong existing na Macrium Reflect eh. Kaya hindi ko na siya in-install sa PC ko. Kasi magdodoble lang siya. Pero pagkatas nung pagka-download ninyo, pwede nyo nang gamitin yung .exe nun. So, may install na sa inyo yung Macrium Reflect. Yung paggawa ng kung bootable Macrium Reflect na installer, sa ibang tutorial ko na lang ipapakita kasi medyo matrabaho dahil kailangan pa ng ibang other software para magkaroon ka ng bootable flash drive eh. Pwede rin doon sa Macrium Reflect, sa kailangan medyo malaki yung flash drive na gagamitin ninyo pag maglalagay kayo ng Macrium Reflect. Tapos dapat yun lang ang laman nung flash drive na gagamitin nyo. So ngayon tuturo ko sa inyo paano paggamit ng Macrium Reflect na software, no? Meron akong flash disk drive dito na binurn ko para maging bootable device siya, no? Sasaksak natin dito sa CPU, sa system unit natin, no? Dito sa likod, kahit saan naman yan. So yan, sasaksak natin. Yan, nakasaksak na. So, ang gagawin natin sunod, i-boot up natin yung PC. Habang binuboot up natin, pindutin natin yung delete key. Sa Asus, dito sa model na to, delete key yung pagpunta sa BIOS. So yan, makikita ninyo, meron na siya na-detect doon na UEFI generic flash drive. Yan. UEFI generic flash drive. Yan, ilapit ko yung camera para makita ninyo, no? So yan, nakaselect na siya. Kasi bootable siya, so mariread siya ng BIOS as a bootable device para mag-boot siya doon sa flash drive na nilagay natin.
So ngayon, gawin natin, select lang natin yan. Pwede tayong pumunta sa advanced mode. Makita natin. No? Tapos sa boot, natin yung boot. Tapos yung boot option niya, naka-generic flash disk drive na agad siya. Upon restart ng computer, madedetect niya na yung flash drive na nilagay natin, which is yung Macrium Reflect. So, ginughost lang natin pag magkakaparehas ng specification yung mga computer para mas mabilis yung installation natin. So, ayan, lumabas na yung logo ng Asus. So, hintayin natin na mag-boot up siya dun sa Macrium Reflect na ginawa natin. Yun yung bootable flash disk drive na sinaksak natin doon sa USB port nung desktop na bagong bili na i-installan natin. Antayin lang muna natin, no? Medyo matagal. Binire-read niya pa eh. So yan, lumabas na. Si Macrium Reflect yung gamit nga pala natin. So yan, nabasa niya. So si Macrium Reflect. So yung image na ginawa natin, sinave na natin dito sa aking SSD hard drive. So nakasave na yung image dito. So yan o. USB 3.0 to NGFM.2 SSD hard disk box. Dito yung hard disk drive na natin kung saan nakasave yung image na ilo-load natin dito. So ang gagawin lang natin ulit, i-plug to, i-plug yung dulo nito dun ulit sa system unit ninyo, no? So yan. So yan, naka-plug na. So pagka-plug, balik ulit tayo dito kay Macrium Reflect. So nag-boot siya guys sa flash disk drive na ginawa natin, no? Hindi pa yan yung operating system na tinatawag. So ang gagawin natin sunod dyan, pupunta tayo dito sa browse for an image backup file to restore. So pupunta tayo doon sa SSD ko, which is ito. So hanapin lang natin yung ginawa ko, which is ito, yung AppG Color View. So, okay natin yan, no? So, hanapin natin kung saan natin siya i-load. So, dito, isa lang naman yung hard disk, eh. Ito, yung 931.51 GB. So, yan. Restore image natin. So, select IDs to restore to. Yan. Select natin yan. 1 terabyte yan, no? Lumalabas lang 931. So, yan. Tapos yung sa source, papalitan natin yan, source. So, yan, no? Source niya, AppG, Color, MMRID. So, next natin, no? So, antayin lang natin matapos. Tapos niya, malalaman natin kung na-load nyo yung maayos yung mga software na nando sa loob. So yan, nagda-load pa lang din yung ano natin, no? Installation ng Macrium Reflect. So antayin lang natin na matapos. Yan yung progress bar niya, no? Nakikita niya itong kulay green na to, no? So konti na lang, no? Pag natapos siya, magre-restart siya. Magre-restart siyang PC. Tapos, ilo-load niya na kung ano yung image na nirestore natin galing dun sa unang installation ng desktop. Kasi pagka-clone, pare-pares lang naman ng spare parts sa loob ng GPU, ng CPU niya, ng RAM, lahat pare-pares, pati brand ng mga hardware. So, Seagate nyo nasa loob, Seagate din yung nasa iba. So, lahat yan, sila, identical. Nagkakaiba lang sa MAC address ng mismong motherboard, no?
Doon lang nagkakaiba. Pero lahat ng mga pyesa sa loob identical. So pwede nating i-ghost. Yun yung mas madaling gawin pagka pare-parehas ang unit. So hindi mo na kailangan isa-isahin yung installation. Kahit pa 100 computers yan, kaya mong tapusin ng isang araw lang yan. So okay na siya. Tapos na. So close natin. Tapos close natin ulit to. So magre-restart na siya. Pwede na natin tanggalin yung USB. Nilagay natin. Lost focus siya. So ayan no. Loading pa yung system natin. Loading pa lang si Asus. So karaniwan ng binibuild dito ng Asus. So kasi yung quality wise, maganda yung quality ng motherboard ni Asus kumpara sa ibang mga motherboard ngayon. No? Kompleto siya. Saka kahit mga entry level, magandang klase na rin. May kamahalan nga lang pero sure naman na magtatagal yung motherboard nyo. Hindi siya yung basta-basta puputok yung mga capacitor. Based on experience kasi Asus user din ako ng motherboard. So maganda rin naman yung iba pero kanya-kanya kasing preferences pagdating dyan. So yan, natapos na natin i-install na. Hinihintay lang natin na mag-load pa yung ibang installer. So yan, lumabas na yung mga mga icon ng installer. So ganyan kadali. Tapos na yan. Wala ka nang gagawin dyan. So activation na lang ng Office. Ang gagawin mo dyan, yung create ng email, create ng Microsoft account. Yun na lang yung gagawin mo dyan. Tapos na yan. Probably lahat ng nilagay mo dyan, kopya niya na kagad. So kung ano man yun nandun sa loob, mga dinownloads mo, motherboard, ayan. Hindi mo na ulit-ulitin yan. As is na yan. Magkakaiba lang kayo sa virtual machine siguro. Kasi meron din yung i-reset mo yung MAC address na para hindi magkapare-pareha sa network ginagawa mo. So tapos na agad yan. So pwede na tayong mag-proceed sa another installation pa. Sa other unit na magkaparehas din yan. So ganun lang ng ganun no. Ang kailangan mo lang yung bootable na flash drive which is galing kay Macrium Reflect, yung pinag-install mo ng Macrium Reflect, saka yung storage device na kailangan mo. Yung storage device na kailangan mong paglagyan ng image. So yung storage device na yan, pwede mo nang tanggalin once na tapos ka na dun sa installation ng Windows. So yan, pwede na nating remove yan. So punta tayo dito, check na natin. So pwede na yan, pwede mo nang tanggalin. Kompleto na rin yan. Kung ano yung in-install nyo dun sa unang PC, nakaparehas niya ng specification. Carbon copy siya yan, desktop na yan. Mag-iiba na nga lang sa activation ng Microsoft Office. So ayan yung tamang pag-install sa Macrium Reflect, no? Tinatawag na ghosting of OS. So pagka nagka-problema, pwedeng yan na lang din yung i-load mo pabalik dun sa desktop na nasira. Pare-parehas lang din naman baka sa isang opisina kung pare-parehas ng specs, pwedeng i-load mo tong default na to. So hindi ka na mahirapan, saglitan mo lang matatapos yung tatrabahuin mo kahit na napakaraming computer pa niyan. So kung nagustuhan nyo, like, comment, and subscribe. Saka pa rin na lang yung notification bell dyan. So, peace out.